Yun, so magandang gabi guys. Welcome dito sa ating day 3. Sino na nga ba yung ginawa natin ng business portfolio? Is it you, Miss Ria? Tama ba? Yung merong Pinas something? Ikaw ba yun? Hindi ba? Si Miss Christine ako. Nalito na ako. Buti na lang nandiyan ka, Miss Christine. Ayan. So, let me just unmute you. Ayan. So, Miss Christine, you can talk. Yan. Yes, coach. Ano nga yung ano natin? Net Pinas ba yun? Something? RangeNet Pinas po, coach. Sorry, ano yan? RangeNet Pinas. Range Net Pinas. Teka lang. Range Net Pinas. Teka lang. Na-log out na naman ako. Um, Hindi ko alam kung bug to ni FB. Lagi ako nalalag out. Tara, maglalagin lang ako ulit. Sige po. Hey. Ito lang Notification. Okay. Good. Tapos, RangeNet Pinas, no? Ito ako dito sa... Lalagyan natin ng ano yun, no? Payment method. Tama ba? Yes po, coach. Naglagay po tayo ng 500 sa Maya Paymaya. Shucks, ba't ako nalalag out? Something's weird going on. Palalagin ko lang. Darn it. Baka may ibang gumagamit na nung Facebook ko. Nalalag out ako bigla. Wala, second attempt ko na to mag-log in. Try another way. Ayaw niya ng gaano eh. Nagdo-dual browser. Wala. RangeNet Pinas. Okay. So, anong binibenta mo dito, Miss Christine? Yung binibenta ko po is yung RangeNet na babakod sa mga paano ko ba explain? Sa mga more on agriculture kasi to, coach. Tungkol sa iba't ibang klase ng manok. So pambakod siya generally. Okay. Parang mas cheaper na option to kaysa doon sa magbabakod ka ng kawayan o kaya na... Opo. Yung iba po kasi ginagamit nila is metal wires. So instead na metal wires po, 4 years ago na-introduce to na RangeNet alternative. Ibang materials nga lang ang gamit, hindi nylon. Okay, so mas cheaper siya. Yes, coach. Good. Sige, let me just open my another browser. Okay. So, merong pag pumunta kayo guys ng website ko, let me know guys if you can see my screen. Sorry. Type yes in the chat kung nakikita na yung screen ko. Ayan, sabi ni Miss Ria, okay na. So pag pumunta kayo ng website ko, makikita nyo tong online courses na tab. Tapos hanapin nyo dito yung Facebook Ads Copy Genius Blueprint.
So, click nyo lang tong start course. Tapos, baba lang kayo dito. Tapos, click nyo lang yung join. Sign up with Google or basta sign up with email. Preferably, sign up with Google na lang para mas mabilis. Kung naka-Gmail kayo. Or sign up with Facebook, okay lang din naman. Okay, sign up with Google. Tapos, free naman yan eh. So, pwede na kayo makapasok dyan automatically. Tapos, makikita nyo tong introduction. Punta kayo dito. Tapos may welcome email, welcome video dito. Tapos dito sa baba, makikita nyo, watch this first. How to use Facebook Ads Copy Genius Blueprint. Tapos i-click nyo to. Yung link na to itong link na to. Kasi mayroon dito dalawang video. Kasi itong link na to, pareho lang naman. Yan. So, mapupunta kayo dito sa document na to. Hindi nyo yan mai-edit, no? Pwede nyo gawin dyan is, pwede nyo file, download via PDF or via open document. Pwede nyo gawin yon. O kaya naman, file, tapos make a copy, no? Para magkaroon kayo ng kopya doon sa Google Drive po ninyo. Okay. So what I'm gonna do is I'm gonna head over to, bago ko pumunta dito sa Ads Manager ni Miss Christine, ang gagawin ko, magma-market research muna ako, magpapatulong muna ako kay ChatGPT, paano gagawin dito. Okay. So Miss Christine, naka-ano ka ba ngayon? Naka-laptop or PC? Laptop po, coach. Sige, mag-generate ka nga ng mag-generate ka ng Google Docs, yung blankong Google Docs, tapos share to everyone mo na lang. Para mas madali. Tapos para ma-edit ko. Doon ko ilalagay yung doon ko ipe-paste yung yung generate na results ni ChatGPT. Wait lang, coach. Hindi kasi ako, hindi ako marunong kung paano gamitin ng Google Docs. Sige, mag-share ka ng screen, tulungan kita. Sige, coach. Hirap po kasi magpanggap. Sige lang, no problem. Kaya tayo nandito Hindi ako para marunong. turuan tayo, di ba? Ang ginagamit ko lang po kasi Google Sheet lang po. Sige, pag remote control access, pa-approve ako. Yes, coach. Okay, tapos punta ka lang dito sa, ayan. So itong normally, itong 9 dots na to, itong 9, makikita mo yun dito, ayan yung 9 na yan, 9 dots, punta ka lang sa Google Drive, ito, yung drive mo, katabi ng calendar. So, click natin tong calendar. Okay lang yan, Miss Christine, yan. So, click natin tong new, tapos Google Docs, ayan. Click natin to. Tapos, kunin mo tong link. Ang tawag dito, ito na lang, yung share. Teka lang, naglo-load pa yung mo. So, share, tapos share to everyone na lang para mas madali. Or, yeah, share. Teka lang, palitan ko lang to ng save. Tapos, tigay ko na lang dito yung email ko para sa akin na lang Ayan, so tapos an editor, ayan, para ma-edit ko siya. Okay, so stop sharing kita. Okay na yan. And then what I'm gonna do is I'm gonna check my email kung mayroon na akong na-receive na, ayun. Okay na. So what I'm gonna do is I'm gonna I'm gonna share my screen. So ito na siya, di ba? Ang gagawin ko ngayon dito is pupunta ako ngayon dito sa document. Kukopihin ko lang tong prompt, no? Andiyan na yan, gagamitin niyo na lang. So copy niyo na lang to. And then punta kayo sa ChatGPT ninyo. Okay? Tapos paste nyo lang dito yung prompt. Ang papalitan nyo lang dito itong insert industry. So I'm a business owner selling ano ba yan? RangeNet Chicken for RangeNet na lang, sir. Para para specific na. Chicken RangeNet. Chicken RangeNet here in the Philippines. I'm a business owner selling chicken RangeNet here in the Philippines. Pwede mo pang lagay ng specific na para kung nahihirapan ka mag-English, Tagalogin mo. Chicken RangeNet
na ginagamit para Pambakod. pang-bakod Ng mga sa manok. mga alagang hayop. Actually, pwede din nga po siya sa ano eh, pato, bibe, manok. Kaya lang, Alagang hayop katulad ng pato, bibi, manok. Yan. Here, Tagalogin mo kung hindi mo kaya English kasi English yung nakalagay dito. So kung hirap na hirap kang Tagalogin mo lang, walang problema dyan. So I want you to help me conduct a market research for my product. Tanggalin mo lang yung products, insert product. So tanggalin mo lang yung services kasi product ka eh. I want you to help me conduct market research for my product by providing 10 most search keywords in the Philippines, as well as the most watched videos on platforms like YouTube. Tanggalin na natin itong Google. So also make sure to list down top 10 pain points of my target consumers based on these top searches in the Philippines. Ayan. So, and then enter mo lang siya. So, hintayin lang natin si ChatGPT. Since maraming results yan, ipupull ni ChatGPT lahat ng, anong tawag dito? Lahat ng results, magpa-TikTok man yan, Instagram, Google, sa mga website yan. Ipupull niya lahat ng results yan, pati Shopee, TikTok, Lazada. Lahat ng information, ipupull out niya or ipupull yan ni ChatGPT. Then let's wait for ChatGPT to generate the results. It may take some time kasi nga maraming data eh. Di ba? actually, So, coach, ginagamit ko yung chat GPT kapag tinatamad ako mag-isip ng ipopost. Parang, pag gusto kong mag-isip ng 5 days na ipopost ko sa Facebook, sa page, sa kanya ako kumukuha. Parang sinasabi ko sa kanya, bigyan niya ako ng 5 days na pwedeng ipost sa Facebook regarding dun sa product ko. okay. So bakit 5 days lang? Pwede mo nang i-diretso yun 30 days. Ako Talaga. nga, ako nga, ako nga, yung mga post ko sa page ko, hanggang next year na yun eh. Alam mo yun, 90 days content. So, ayan, hindi na ako na masyadong nag-iisip nung basta si ChatGPT na yung pinagawa ko. 90-day content hanggang January na yun. Or basta hanggang end of December na siya. So, ito na siya. Kasi nandito na, available na si AI eh. Kaya lang, ilan lang sa atin yung gumagamit eh. I mean, andyan na nga, available na eh. Tinatamad pang gamitin. Alam mo yun? I-utilize. Hindi na i-utilize na maayos eh. So, available lang gamitin, nandiyan na. Yung katulad nung sabi mo nga, limang araw na posting mo, di mo pa i-maximize 30-day content or 90-day content or Pwede ko pa 365-day content. Pwede yun. Diba? paste na lang po ng paste sa plano. So, ayan. So, medyo mahaba-haba to. So, wait lang natin. Tapos dito, pwede kong mag-generate dito ng 90-day content or ilan na lang ba natitira para matapos yung 2025. So, meron na lang tayong 30, mga around 45 days. Yan. Or less than. Yan. So, tayo natin. Yan, madami siyang nire-result dito. So, ang gagawin natin, para yung result nandoon sa nandoon sa document mo. No need na para i-share ko kasi automatically nandoon na sa document mo. Baling nga pala guys, may problema yung ngayon eh, yung mga websites ngayon. 'Di ba nagkaroon ng nag-down yung Cloudflare na naapektuhan to si ChatGPT kaya siguro ang bagal nito ngayon. Ayan, so copy natin, i-paste natin dito. Ayan, paste. So meron ka ng problem, di ba? Na-define mo na yung problem mo. Ayan, nandiyan na siya. So, ngayon, ang kailangan natin is, ito is problem.
kailangan natin ng solution. 'Di ba? Ito yung solution natin. Punta ka dito, copy mo 'tong solution prompt, tapos punta ka dun kay ChatGPT. Here's what my product can do for my target audience. So, ano yung mga 'yon? So, mas murang alternatibo na pambakod. Ano pa? Wait lang po. May kodigo ako dito eh. Sige lang. Guys, magagamit nyo to kahit anong industry kayo. Papalitan nyo lang ng ng prompt. Papalitan nyo lang ng ito lang Ayan, yung papalitan nyo. Sige, go ahead. hindi kalawangin, hindi basta-basta napuputol. Hindi kalawangin, hindi basta na putol, Madaling ikabit, madaling ikabit, abot kaya, abot kaya. at saka yung ano niya, coach, yung previous niya na rope, cable tie, at saka waterette. Hindi na to I mean previous na lang to. Pero yung kumbaga yung papaano to makakatulong sa target audience mo. So parang long lasting kasi nga hindi siya basta-basta kakalawangin, 'di ba? Opo. Long lasting. Ano po, coach baka 3 to 5 years yung niya, yung lifespan niya. Kasi 3 nga, to 5 years. pinapalitan din po agad kasi nga nadudumihan. Okay, ano pa? Applicable po siya sa mga sa mga mga backyard breeders. Rural areas. Ayan. So kung mabibigyan mo guys, hindi lang para to kay Miss Christina, kung mabibigyan niyo ng mas maraming information si ChatGPT, mas maganda, no? Siguro tama na muna ito for the sake of this demonstration. And for you guys, yung kung i-replicate niyo to doon sa businesses po niyo, mas maganda kung mas maraming ang tawag dito. I-mute mo na kita, Miss Christina, medyo. Sige po. Ayan. So ayan, so basically i-enter muna natin. Okay. Ayan. So, mahal ang traditional na bakod, madaling kalawangin, mabilis maputol, mahirap mag-install. So, you're trying kasi, di ba, pag nagbebenta kasi tayo ng products or ng services, yung products natin, yun yung pinoposition natin as a solution to their problem. Kasi di ba, doon sa unang-una na ginawa natin, pina-identify ko muna kay ChatGPT kung ano yung problema ng target audience ko. So, or yung target audience ni Miss Christine. So, nag-generate si ChatGPT based doon sa mga existing na searches or existing na content sa internet na pull niya into one results. So ngayon dahil alam na natin na merong I mean yung problema ng isang business owner na nagtatayo ng free range anong tawag dito, breeding. So, na-generate ni ChatGPT and then ipo-position mo yung product mo as a solution to their problem. Ganun lang yung kasimple. So ngayon, copy lang natin to and then i-paste natin to dito. Sa baba. Okay? Solution. Tapos, yan na. And then, tanggalin muna natin to. Balik ka dito. Tapos, pwede mong gamitin itong mga hooks na to. May mga binigay na ako na hooks dito, gagamitin mo na lang. No, it's up to you kung anong hooks ang gagamitin mo. Value-driven ba yan? Pain point, transformational hooks, urgency, authority hooks, positive hook starter. So, pamimili ka lang. Tapos, kunin mo tong final prompt. Copy mo lang yan. Balik ka dito kay ChatGPT. Tapos, palitan mo ulit yung I'm a business owner selling, ano yun? Ano yun? Kalimutan ko.
Meron na tayo dito kanina. Ayan, tutukopihin lang natin. Tapos, punta tayo dito. Palitan natin. Yan. So, I'm a business owner selling chicken range net na ginagamit para pang bakod, etc. So, yung hook, balik ka doon, hanapin mo, pili ka ng hook. Tawag dito, subukan natin, let's say for example, negative hook starters. Halimbawa, nagsisi talaga ako sa, yan, hindi kasi tapos yung yung sinasasabihin niya dito. So, bubuuin doon ni ChatGPT. So, paste mo dito yung hook mo. Problem, ano ba yung mga problem na generate natin, di ba? So, punta ka lang sa taas. Top 10 pain points. Asan na yan? Ito. So, magastos ang bakod. Yan. So, paste mo dito. Ano pa? Kunyari, ito, mabilis masira. Yan. So, yan yung mga problem. Ano pa? Hirap pag-install. Yan. So, ilagay mo lang dyan. So, 10 yung nilagay ko doon. So, pwede mong ilagay lang yung kung ilan yung gusto mo ilagay. Kung pwedeng 10 ilagay mo doon. Tapos, solution to their problem, hanapin mo yung solution mo na ginamit. So, saan yan? And ang solution mo is yung net mo mas mura, mabilis, practical, ayan, naging dito. Ano pa? Hindi kalawangin, ayan. Bigay mo lang dyan lahat dyan. Dahil 3 lang mo nilagay natin. Madaling ikabit. Ayan. Tapos, call to action, inquire now or send us a message. Send us a message. Ayan. So, try natin pa-generate si ChatGPT. Ayan, nagsisi talaga ako dahil sa maling bakod na binili ko dati, mahal, madaling kalawangin. At ilang buwan pa lang, punit na agad, ikaw pa rin. Kung ikaw pa rin ay na-stress sa mahal na bakod, lalo na sa GI wire o chain link, na biktima ng murang net na mabilis o masirang malutong, etc. Copy mo lang to, then paste mo to dito, sa baba. Diba? So, nandiyan na siya. Ngayon, meron ako dito nilagay na different copywriting framework. 10 yan nilagay ko dyan. So, it's either gamitin mo yung ADA, PAS, 4Ps, it's up to you. So, let's say for example, gamitin natin to si PAS. Copy lang natin to. Favorite ko na si PAS eh. Problem, agitate, solution. So, copy lang natin yan and then balik tayo dito. Utusan lang natin sa GPT. Sabi natin, can you create using the PAS framework? Diba? So, mag-generate na siya using the PAS framework. Okay, copyhin lang natin to. And then, paste natin dito. Okay, so ngayon, sabi mo 5 lang yung ginawa mo, di ba? O di gawin natin 45. So, now, can you give me 45 content ideas for my business? Educational content, how to, guides, ayan, GI wire versus chicken range net, alin ang masulit? O, di ba? Hindi ka na mauubusan ng content dito. O, yan o. So, demo and product test, cost saving and budget breakdown, problem solution content, user-generated styles. So, ba't 5 lang, di ba? Buuin mo na yung hanggang December 31 mo, di ba? Hanggang ilan ba to? 31 plus ilang days na lang. So, 7, 8, 9, 11. So, 31 plus 11. So, 42. Ayan, may sobra pa tayong 3. So, 45 yung pina-generate ko. So, meron ka na, di ba? 45. Copy natin to.
Paste na tayo dito. Paste na natin to. May 45 content ka na. O kung gusto mo, dahil content ideas pa lang ito, hingi ka ng script din kay ChatGPT. Can you provide a video script for educational content? Ito, copy mo lang to. Ayan, so 10 muna pa-generate natin para hindi masyadong mahaba. Hook, kung nag-aalaga ka man ng manok o pato, ito na ang pinakamahalagang 30 seconds ng araw mo. O, di ba? So, copy mo lang yan. And then, 10 yun eh. So, wait lang natin. So, ibig sabihin, Miss Christine, pag gumawa ka ng content, hindi ka na mahuubusan ng idea kasi nga nandiyan dyan eh. Susundan mo na lang. Oh. Ako guys, yung content strategy ko, stop ko muna to para magkaroon tayo ng usapang heart to heart talk tayo ngayon. Ako guys, literal na nakakapag-create ako ng 10 hanggang 15 video in just one day. Kaya niyo maniwala? 10 content, kaya kong i-shoot ng isang araw lang. Literal lang nababasahin ko lang yung script o kaya minsan pagka nag-i-impromptu ako or ano tawag dito, yung mga ads na nakikita niyo na lumalabas, yung ads ko na lumalabas, ChatGPT ko lang yon. Tapos kung ayaw kong basahin yung script, meron na agad akong naiisip na, kumbaga, mas komportable ako na impromptu. Impromptu, pero meron akong guide. Yung kamukha nito. So, kaya kong gumawa ng 10 video ng isang araw lang. Tapos yung 10 video na yon, pwede ko na siyang schedule for 10 days. Diba? Isang araw ko lang nagawa yon. Tapos, kaya nga, kung tamad-tamaran ka, di ba? Ganun eh. Kung tamad-tamaran ka gumawa ng content, pag-alat ka ng isang buong araw, wala kang ibang gagawin kundi mag-shoot lang na mag-shoot ng video. Tsaka mag-edit ng video. Kuha ka lang ng cellphone, download mo yung CapCut, sobrang bilis mag-edit using CapCut. Di ba? Paano anong question niya, How to make sked, doon po sa Miss Maricel, doon sa Meta Business Suite, kung nandito ka nung day 1, tinuro ko sa inyo yon day 1. Doon mo siya i-schedule yung mga post mo. Okay? Mind Briones, yung AI, may AI naman si CapCut, pero pag inopen mo kasi yung CapCut mo, tapos ang tawag dito, meron dong auto captions. 'Di ba? Meron dong auto captions. Pag in-auto captions mo 'yon, this is not the lesson for CapCut editing, but just to give you a context para mas mabilis kayo mag-edit ng video. Pag inopen niyo yung CapCut ninyo, tapos new video, meron kayong makikitang auto caption. So, ito yun eh. I'm not sure kung makikita niyo. Pagdating nyo sa text, makikita nyo dyan sa text, ayan nagbo-blur lang. Auto caption, I hope nakikita nyo sa kaya lang blur. Nag-auto adjust yung Basta open nyo yung CapCut ninyo, meron dong auto captions. And then CapCut will edit your video. Yung sa chop off na siya, na may captions na siya. 'Di ba? So yun yung ang tawag dito, advice or suggestions para makapag-create kayo ng multiple contents ng isang upuan lang or ng isang araw lang. I mean, for 15 days yun ang
anong tawag dito, kung nakagawa ka ng 15 videos ng isang araw, di meron ka ng 15-day content. Di ba? Tapos tamad-tamaran ka na ng mga 15 days. Di ba? Gawa ka ng video isang araw, tapos tinamad ka na lang gumawa ng video ng for 15 days, na-schedule mo na siya. Di ba? Ganun lang siya kadali. So, ayan. So, basically, meron ka ng video script, di ba? And meron ka na ring ad copy na pwede mong gamitin. Na nandito sa taas. Ang bilis lang. Ito. So, yung ad copy na yan. Yan. So, ngayon, tsaka ka lang pupunta dito sa Ads Manager. Ang gagawin mo na ngayon dyan, create. Tapos, for example, pwede nga actually engagement or leads. No? So, either of the two. Kahit alin dito sa dalawa. No, try natin yung leads muna. So, continue. Tapos, ano ka lang, range net Pinas lead something. Okay, that's it. Tapos, punta ka dito sa ad set level. Ano ba to, Miss Christine? Mayroon lang kayong parang location lang kung saan papalabasin yung ads mo? O kahit sa buong Pilipinas, kaya nyo, kumbaga, kaya nyo ma-serve kahit buong Pilipinas? Buong Pilipinas po yung market niya. Okay, so ganun ang gagawin natin. So PH broad open audience -1. So wala baka nag-i-expect kayo guys na meron akong ibibigay sa inyo dito na interest or demographics targeting. Wala na akong ituturo doon na ganun. So ang gagawin ko na lang is maglalagay na lang ako ng let's say 500 pesos na budget. Tapos ilo-launch ko na lang siya mamaya, madaling araw, November 20, tapos 12 midnight. Okay, 12 a.m. And then, wala na, yun lang. Philippines, and then that's it. So, papalitan ko lang tong conversion location ng Messenger. Ito lang, Messenger. Tapos, i-click ko tong view terms para mawala tong pula na to, yung notification na kailangan ko daw accept. So, view terms ko lang. Ano nangyari dito? So, accept ko lang yan, and then that's it. So, yan. So, na-accept ko na siya. Pupunta na ako dito sa ad level. Tapos, pupunta ako dito sa baba, setup creative. Try natin kung may video ka dyan sa page mo. Punta ako sa page mo. Kunyari ito. Diba? Tapos next. Skip and continue. So, vertical, okay na yan. Vertical original yan. Okay na yan. Tapos next. Tapos, tsaka ako pupunta dito. Kukunin mo na to. Medyo mahaba lang to. Tapos, copy. And then, balik ka na dito. Siyempre, tatanggalin mo tong word na to. Yung problem. Okay? Agitate, tatanggalin mo yung word na yan. So, ayusin mo lang tong mga text. Solution, tatanggalin mo yan. Tapos, siyempre, gaganyan mo siya. So, at dahil dapat maganda yung magkakalapat. Actually, itong inquire na or send us a message, pwede mo ilagay dito yan. Diba? Tapos, ano pa ba dito? Normally, ang ginagawa ko dito, pupunta ako sa yitext.com. Tapos, kinukuha ko tong pinakaunang ito. Ayan, tapos, paste ko to dito. Copy ko, mamimili lang ako alin dito sa mga bold letters. Balik ko dyan para naka-highlight siya. Diba? Tapos, kung okay na yan, ayan, ayusin ko lang yung mga text. Tapos, ito, pwede mo itong i-highlight para maganda tingnan. Tapos,
Kunyari, may free rope cable tayo sa. Pwede mo i-highlight yung mga yun. Para maganda tingnan. Yan, there you go. So, and then, send message button, okay na yan. And then, click next. Itong mga AI na to, tina-turn off ko to eh. Walang kwenta to eh. And hindi ko to ino-on kasi itong text improvements na to, napahamak na ako nito eh. Yung ad copy ko na Tagalog, naging Spanish. Di ba? Pagising ko ng umaga, nagtatawanan ako ng mga kakilala ko, ba't eka yung ano mo, yung ads mo naging Spanish. Kaya ito pala yung ito pala yung may kasalanan. So tinatanggal ko yan, pinapatay ko yung mga yan. Done. Tapos yung template, hahanapan ka ni Meta na mag-create ka ng template, no? So nung iyong messaging campaign. Ano palang phone number ang gagamitin natin dito, Miss Christine? Pa-send ako din sa chat, no? So mag-create muna ako ng template. So create, tapos pupunta ako sa advanced. Tapos, sa palangalan ko lang to ng broad chat flow 1.0. Content, balik ako sa content. Tapos, welcome message. Normally, tinatanggal ko to eh. Tapos, sa questions, depende kung ano yung mga normal o yung mga potential questions or possible questions na itatanong mo sa kanila. Let's say, for example, ano po hanap nyo? Hanap nyo. Palagi tinatanong sir, anong price list, ganyan. Okay, so can you send me the price list? Or kasi ano to eh, parang answerable kasi to by yes or no eh. So are you looking for, or naghahanap ka na ba naghahanap ka ba ng mura at dekalidad na ano yan? Chicken net? Tama ba yun? Ano ko? Tulungan mo ko, kayo nakakaano na eh. Wait lang po. Chicken or dekalidad na net. Free range net. Yan. Tama ba? Tulungan mo ko. Yan. So, tapos, answerable by yes or no, and then remove mo lang tong city na to. Tapos, dagdag ka ng questions. Kung halimbawa may mga tatanong ka pa, halimbawa add question, custom question, anong size, tama ba? Or Anong size po? Anong size po? Ayan. Anong Size po size? ang kailangan niyo? Yan. Kailangan nyo. Kailangan nyo. Tapos, syempre, answer, ipipindutin na lang nila. Halimbawa, magbibigay ka muna ng 3 option. Halimbawa, ano ba yung mga sizes na yan? Small, medium, large. Hindi po, 50 meters at saka 100 meters. 50 meters, tapos add option, 100 Send meters. ko sa'yo, coach, yung sinasagot Number. na. Hindi po, yung sinasagot namin kapag 50 meters or 100 meters yung Ayan. So, basta importante lang naman dito yung kung ano yung mga normal na tanungan, ay mga tanong tsaka sagot. So, kung meron pa kayong 200 meters, meron ba? Wala po, hanggang 100 lang po. Hanggang 100 lang. Ayun, so okay na yan. Opo. Tapos, yan, completion message, okay na yan, disqualification, privacy policy, pag hiningan ka ng privacy policy, since wala ka namang, anong tawag dito, wala ka namang website, punta ka lang doon sa page mo. Tapos, switch mo lang range, no? Range Net Pinas. Hanapin natin yung page mo dito. Ayun, so, and then, punta ka lang dito sa RangeNet Pinas na to. Itong link na to sa ito, yung nasa taas. Kunin mo to, and then, Paste doon. ilagay mo lang dito. Tapos, save. Then, got it. Tapos, yung number mo, na-send mo na. Yes po, coach. Okay, magbibigay si Meta ng OTP. So, before ko kasi ma-publish, kailangan ko ng phone number. So, add phone number, verify different phone number. Tapos, hanapin ko lang yung Philippines.
siya, and then phone number. Oops, ay, sorry. Back. Mali. So, Philippines, phone number, next. Tapos magsisend siya ng OTP sa'yo. Pasend ako ng OTP. Wait lang po, coach. Wala pa. Yeah. Sa chat na lang po. Okay lang po. Sa chat na lang ako. So, kunin natin yung OTP. Ayan. Paste natin to dito and then submit. Para ma-publish natin. Kasi hindi natin ma-publish kapag hindi natin nilagay yung mobile number. So, there you go. So, meron ka ng chat flow and then that's it. Ipa-publish mo na to. So, skip muna natin tong part na to para ma-publish. Ayan. So, ayan. Meron na siyang. Meron ka lang. Ayun, anong nangyari dito? Ngayon ko lang. Please authenticate your account. Teka. Ba't ako hindi ng authentication? Refresh ko lang. Bakit ikaw hindi ng authentication? Yun naman na. So, publish. Oh. Teka, anong kulang? Please authenticate your account due to recent activity. We think someone may have tried your access without permission. What? I don't understand. So, discard drops ko muna. Tapos, refresh ko. Try natin i-recreate yung ad. So, pupunta ako dito sa ad level kasi na-discard ko eh. So, create. Tapos, lagyan natin siguro video 1. Continue. Ito. So, start authentication bago ko makapag-publish. Ganun sa Meta eh. So, kailangan ko muna ito authenticate po na yung ano ko pala. Yung email. So, pagka ganun, babasahin nyo lang guys, no? Yung hinihingi ni Meta kasi hindi kayo makapag-publish kapag hindi kayo nag-authenticate. So, tingnan natin dito. Dito papasok yan sa social tab. Yan. So, verify your business email. Open lang natin to. Lipat ako dito. Paste and then submit. Done. So, yun lang. I-recreate natin ulit yung ginawa natin kanina. So, setup creative, video ad. Tapos, punta lang ako sa page niya kasi may mga na-post na siya doon ng mga videos eh. So, kunin lang natin to. Next. Ulitin nga lang natin yung ginawa natin kanina. Kasi nga, nagka-problema. So, copyhin natin tong copy. Paste ko to dito. Tanggalin natin yung problem. Agitate na word. Solution, tanggalin natin. Ayusin lang natin yung mga text. Ayan, tapos ito na yung pinaka-headline natin. Tingnan natin dito. Tapos yung kanina, kunin natin to. Punta tayo sa UI text. Bahala ka na dyan mamaya, no? So, pwede mo na siyang ano yan. Hindi ko na lalagyan yung iba. So, siguro ito na lang para mas. Copy, and then there you go. And then publish na natin. So, next. Tanggalin natin tong mga AI na to. Kasi ano yun eh, walang kwenta yung AI na yan eh. Done. And then publish.
Sorry guys, ako medyo mabilis. You can watch the replay. Ano nangyayari dito? Ba't ganito? Nag-complete na siya. Taga, refresh ko muna. Ba't ayaw? So, edit. Hindi natin na-select yung yung template. Saan yung template? May ginawa na tayong template, di ba? Teka. Duplicate ko lang ito. May ginawa na tayong template eh. Ba't pinapagawa pa ulit? So, nawala. Actually, may bug ito. Yung sa isa kong client, ganun din eh. Nakailang gawa ko ng template pero hindi lumalabas dito. Supposedly lumalabas yun dito eh. Kaya mo pinapagawa ko ng bago. Loko to si Meta eh. Okay mo. Wala tayong magagawa. Gagawa tayo ng bago. Broad chat flow 2.0 na kasi yung 1.0 hindi lumalabas eh. Tapos kung ano man yan, palitan mo na lang yan, Miss Christine, later on. Sige po. No? So, kukunin natin tong link na to and then yun ang gagamitin natin dito. And save. Finish your template. Tapos, publish. Hopefully, mag-okay na siya. Diba? Yun. Okay. Nag-processing siya. Discard natin yung drafts. So, meron ka ng isang ad. Diba? So, ganito yung itsura niya. So, campaign level, ad set level, broad open audience, kita niyo wala akong interest na nilagay, wala akong demographics na nilagay. Just 18 to 65 lang yun, okay na yun. Tapos meron ako nilagay na isang ad. Ito, video 01. The way kayo mag-set up ng campaign ng Facebook ads niyo, ganito gagawin niyo. Let me know kung nakikita niyo yung whiteboard. Di ba? Nagawa tayo ng campaign. Tapos meron tayong ad set. Tapos meron tayong video 1, di ba? Ay, teka muna, yung budget pala nito, di ba? Hindi ko na yan. So, basically, dun sa ad level, di ba? Ito yung video 1 natin. Video 1. Di ba tatlo siya? Tatlong folder. So may campaign level tayo, may ad set, saka may ad level. So ito yung video na ginawa, ito yung ad na ni-launch natin. Video 1. So ang gagawin mo lang, wala ka ng ibang gagawin. Moving forward, magdadagdag ka lang dito ng magdadagdag ng ads. Tatambakan mo lang siya ng ads na marami, literal na maraming ads dito. So kumbaga, pwedeng ito, video number 2 na to, video number 3. Kung halimbawa, pwedeng image ito. Image 1, image 2. Tapos halimbawa, ito naman is video number 4. Ganyan. Ganyan lang kasimple. Diba? Ang pwede mo ilagay dyan is up to 50 ad creatives. Maximum of 50 ad creatives ang pwede mong ilagay in one ad set. Doon sa ad set na yan. So, meron ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, hanggang 50. Maximum of 50 ad creatives per ad set. Nagets? So, hindi siya komplikado.
One campaign, one ad set, tapos tambakan mo ng maraming ads. Yun na yun. Tapos, paano ka makakapag-create ng maraming ads? Yung binigay ko sa inyo yung ChatGPT. Ang gagawin nyo na lang, gagawa na lang kayo ng gagawa ng content. Diba? So, this ad set will be paid one ad. Yes, Miss Maricel, kasi isa lang yung ads mo na nilagay dyan. Pero, kung lalagyan mo ng maraming ads or maraming ad creatives, kung magkano yung nilagay mo na budget, yun pa rin naman yung uubusin ni Meta, average. Kung halimbawa, kita pa rin yung ano ko, di ba? Yung, ano tawag dito? Yung whiteboard ko. Kung naglagay ka dito ng 500 pesos na budget, 500 pesos per day, daily, kahit natambakan mo ng 50 ads dyan, ang daily average, ang average daily budget na ubusin lang ni Meta dyan is 500. Hindi po. Hindi po, Miss Maricel. Hindi siya per video na, halimbawa, kumbaga, ito 500, ito 500, ito, hindi po. Yung 500 pesos na ilalagay mo daily, paghahati-hatian niya ng mga video 1, 2, 3, image o carousel man yan o ano. So paghahati-hatian nila yan. Okay, so ganito itsura niyan. Ipapakita ko yung mismong campaign ko sa inyo para magkaroon kayo ng idea. Okay? So, ito yung campaign ko. Active campaign ko to. So, ito siya. One campaign. Walang ibang nagraran na campaign ko. Isa na lang. Ito lang. Actually, hindi na nga siya called kasi pinag-ano ko na dyan So, ang gagawin ko dito, pwede ko ng pangalanan to ng ano ng digital home conversions. CBO, hindi na siya cold. Kasi yung cold ko, yung cold, warm, and hot, or yung mga audiences ko na first time ako makita, yung second time ako makita, syempre, pagyayabang ko, high-performing yung ads ko, guys. Yo, sabi ni Meta, hindi ako may sabi ni Meta, high-performing digital homing yung campaigns mo, sabi niya. O, di ba ang galing? So, one campaign, one ad set, ano, so ito lang, high performing. Tapos sa ad level, tinambakan ko ng maraming creatives. Ayan, ilang creatives yung tumatakbo dyan? 43. 43 creatives. So meron pa akong 7 para mapuno ko yung 50 creatives sa isang ad set. So merong mga ads dito na may 2 purchase, may dalawa, yung iba walang benta, okay lang. Walang problema doon. Hindi na ako titingin sa ad level para pag mag-decide ako, alin yung papatayin ko na ad, alin yung bubuhayin ko or alin yung papatayin ko na ad. Wala na akong pake doon kung alin yung papatayin or bubuhayin ko na ads kasi dito na ako titingin sa ad set or sa campaign level. Magkano yung cost per purchase ko? Cost per result, ito yung babantayan ko, cost per result. Ang willing akong bayaran is 499. Okay, that's my ideal cost, 499 pesos. Pero yung cost per purchase ko is 387.80. Pasok ba sa ideal cost ko na 499? Di ba pasok? Di ba? Kasi I'm willing to pay 499 pesos for every conversions. So, dahil mas mababa siya dun sa 499 na ideal cost ko, okay pa siya. Okay pa ako. Kaya may nagtatanong dun, di ba? Sabi niya, magkano yung iba-budget ko? Depende. Kung pasok siya sa average cost mo or doon sa target cost mo for every purchase na nakukuha doon sa campaigns mo. So, ganun lang siya kasimple. One campaign, one ad set, tapos tambakan mo siya ng maraming ads, and then that's it. Yan. Anong problema natin? Ganun lang kasimple, di ba? So, I'll be answering questions. Hindi na ba mag-kill ng ad level pag pangit result? Hindi na. The only time manalo, napapatayin mo yung ads mo na yon kapag yung ad mo na yon is hindi siya nakakakuha ng magandang reach at impressions.
Yung tipong hirap na hirap siya magkaroon ng 1,000 impressions. So nakakakuha lang siya ng mga 100, 300 impressions. Yung tipong hirap na hirap siyang magkaroon ng 1,000 impressions. So, yun yung ad na papatayin mo lang. Magbibigay ako sa ng example kung anong ad yung papatayin ko sa akin. So, mag-share ulit ako. Manalo. So, Sir Manalo, ito yan. So, itong ad na to, sabi ni Meta in the last 30 days, kasi the last 30 days ako, yan. Sabi ni Meta, itong ad na to is nakakuha lang ng 199 impression, ay ng reach. Okay, yun lang daw nakuha niya. So, actually, pwede ko siyang patayin. Pero, bago ko pa papahirapan yung sarili ko, bayaan ko lang siya nagra-run. Nakakuha naman siya ng, tingnan natin kung today nakakuha ba siya ng reach. Ayun, may nakuha siyang dalawa. May tinamaan siyang dalawa nung ad ko na yan. So, okay lang. Pabayaan ko lang siya. Diba? So, ganun lang kasimple. Maricel, once the ad posted, is there a chance to change it because tried parang di naman siya, I used to pay per video pa din naman things. What if mataas yung impressions but didn't get naman message? Wag mo siyang papatayin. Even if wala siyang nakuha message. Kasi nagsiserve siya as top of the funnel campaign mo. Ang babantayan mo is yung ad set level, wag yung ad level. Hindi ka titingin doon sa ad level. Titingin ka sa campaign level or sa ad set level. If within your ideal cost per message na sinet mo as KPI, doon ka mag-benchmark or doon ka ano tawag dito? Doon ka mag-decide. Okay? Wag doon sa ad level. So, kumbaga ganito yan guys eh. Sobrang dali na mag-ads ngayon. Promise. KPI meaning Key Performance Indicator. When I say KPI, yung parang sinet mo na target mo. Halimbawa, I'm only willing to pay 5 pesos per message. So that's my KPI. I'm only willing to pay, let's say, 300 pesos customer acquisition cost or cost per acquisition. Diba? Yes, Miss Mine. Ganun lang din sa Shopify. So it's either messaging campaign or website purchase using Shopify. Literal na itambak mo dun sa ad set yung ad creatives mo. Wala kang ibang gagawin kundi mag-create ng creatives or ng ads. Isalpak mo lang ng isalpak doon and that's it. Diba? So, saan ko maka-access yung Google Doc na may ChatGPT prompts? Kung medyo na-late ka ng pasok, Yishun Shin, punta ka lang dito sa Digital Homey na website, digitalhomey.net. Tapos, pag nakita mo na yung website ko, bagal mag-load ngayon. May problema yung, baka hanggang ngayon may problema pa rin yung, tawag dito, Cloudflare. Ba't tayo mag-load? Choppy ba ako, guys? O check. Choppy ba ako? Naririnig ba ako na maayos? Bakit mag-load nito? Baka, ayan. So, baka, pati yung website ko, baka, affected ng Cloudflare. Ito na siya. Ayan. So, ang nangyari dito is, punta ka lang ng Yishunin, punta ka ng online courses, hanapin mo dito yung Facebook Ads Copy Genius Blueprint, tapos start course ka lang and then makikita mo dun sa loob. Okay, i-watch mo tong recording na to, nandun yung instructions on how you can be able to open it. Okay. Sagutin ko lang yung mga naunang tanong para in fairness naman dun sa mga naunang tanong. Mas effective po ba Tagalog over English? Depende po, Yishin Shin.
Kung ang target market mo is katulad nung kay Miss Christine, alangan namang magpaka-English ka, 'di ba? Ang mga target market mo dun is mga siyempre nagbe-breed ng manok. Siyempre gusto mong i maintindihan ng target audience mo yung sinasabi mo. Siyempre Tagalog. Ngayon kung nagbebenta ka ng something premium or something luxury, siyempre mag-English ka dun, 'di ba? But you can also use Taglish if your target audience is somehow magiging relatable dun sa kanila yung ano mo, yung product mo. So it has to be kung ano yung binebenta mong product or services, yung magfi-fit sa kanilang words. Coach, madali ba sa CapCut kaysa sa Canva sa pag-edit ng video? Mas madali, anyeho. Sabi ko nga sa'yo, pag yung sinisipag ako gumawa ng video, may mga araw ako na sineset ko na, okay, gagawa akong video ngayon. Yung buong araw ko na yun, wala akong ibang gagawin, kundi mag-shoot lang ng video. Pero bago ako mag-shoot ng video, kung ano yung tinuro ko sa inyo ngayon, nag-generate muna ako ng concept, tsaka ako mag-shoot ng video. Hindi yung pupunta ako dun sa location or dun sa pinag-shootan ko ng video, dun pala ako mag-iisip kung ano yung shoot kong video. So, ang ginagawa ko, nag-chat GPT na ako, okay, ito yung topic ko tonight, or ito yung topic ko for the day. So, gagawin ko na lang, shoot na lang ako ng shoot. Di ba? CapCut and ChatGPT can work together or shall I do it manually? Generate ka ng script via ChatGPT and then yung script mo pwede mo ipasok sa ano yun eh. Merong teleprompter si CapCut. So pwede mo siyang gamitin. Okay? Si Miss Maricel. The sked made for ads will post automatically. Miss Maricel, you need to publish it. The way ko kung paano siya pinablish kanina. Okay, ganun mo siya gagawin. Sino pa? If we if we exhaust all 50 ads, we can still create another ad set under same campaign. Yes. So ang gagawin mo, Ridoy, i-duplicate mo na lang yung same ad set. Tapos, syempre, titingnan mo doon sa mga ads mo, di ba, na-maximize mo yung 50 creatives in one ad set. Titingnan mo doon kung alin yung tingin mo na maraming message or maraming purchase, yun lang yung i-carry over mo doon sa new ad set. So, alam mo, assuming na 50 creatives na yung meron ka doon sa ad set na yon. Tapos nakita mo meron doon mga 10 hanggang 15 na nagpo-produce talaga sa'yo ng magandang results. O di yun lang i-carry over mo, di-delete mo na yung iba. Hindi ka na magkikill ng ad level pag pangit yung result. Yes. Pabayaan mo lang siya doon. Pabayaan mo lang siya doon hanggat matapos mo yung 50 creatives doon. Tapos kapag manalo, kapag napuno mo na yung 50 creatives doon, ayun, i-duplicate mo, tapos i-carry over mo kung alin doon yung nag-work na creatives. Once the ad posted, is there a chance to change it because tried parang di naman siya ito, nasagot ko na to. What if mataas yung impression but didn't get naman message? Pabayaan mo lang siya. Pabayaan mo lang siya mag-run doon. Bali, mag-A/B testing po ako ay may location na napapalitan ko. Ba't ka mag-A/B test, Miss Mine? Anong A/B test mo? Yung location o yung creatives? Pwede kitang i-unmute. Ano yung A/B test mo? Hello po. Yes. Ano po, yung location kasi ang ano po niya target is Netherlands tapos gusto daw po niyang magpagawa ulit ng para naman sa UK. Same offer or same product or services ba yan? O yung pong mga ano sa Shopify. Okay.
Ihiwalay mo yung Netherlands tsaka yung UK na ad set. Huwag mong pagsasamahin. Sa ad set din lang po ako. Kumbaga, isang campaign lang pa rin po siya. Hindi, Isang campaign pa rin siya, magkaibang ad set, magkaibang budget. pero okay lang po na magkatulad lang sila ng mga nilalaman ng ad. Yes, pareho lang. Thank you po. Okay Yun lang 'yun. po. Tapos the reason why kailangan mong paghihiwalayin, kasi ganito 'yan, ang reasoning ko diyan. Kapag pinagsama mo yung Netherlands saka yung UK, magkaiba ang CPM cost niyan, yung cost per 1,000 impressions sa UK tsaka sa Netherlands. Magkaiba 'yan. Most likely mas cheaper ang Netherlands and mas medyo may pricey ng konti ang UK. Pag Sa pinagsama mo yung Netherlands saka UK sa isang ad set, mag-aagawan ng budget yan. Ang mhm. ife-favor ni Meta dyan is Netherlands. Hmm. Mm. And isa pa pong tanong ko, Mm. na-late po kasi talaga ako kanina ng pasok kasi inintindi ko yung anak ko. Anyway, Mm. ay saan ko po malalaman yung average ng CPM kapag nagra-run na ang campaign? Um, Yan yung topic natin for tomorrow. Okay. Mm. Sige po, isusulat ko na lang. Okay, Sige. pero, sige, bigyan kita ng pahapyaw. Saan mo makikita yung CPM? Ito siya. So, ito yung campaign ko, di ba? So, ang average CPM ko, pag sa ad set level ako titingin, ito siya, ang average CPM ko, nung buong ad set ko, 149.91. Yan yung cost per 1,000 impressions nung buong Mhm, ads ko na tumatakbo. mhm, That's my average CPM, 149.91. Pag pumunta ka sa ad level, magkakaiba yung CPM niyan. mhm, Magkakaiba yung cost niyan. Ito, 155, 243, 223, 218, 235. So, ibig mhm, sabihin, yung mga ads na tumatakbo na to, iba-iba CPM cost niyan. Pero pag in-average mo yan across all ad sets, yung across all ads na pag tumingin ka sa ad set, ito yung CPM ko. mhm. Pag pag tinignan ko yung cost per result ko, ito siya average nung lahat ng ads na meron ako dito. Okay. Pag-uusapan natin yan tomorrow, so don't worry. Sige po, okay lang po bang i-sample niyo po yung aking bukas na hawak? Maliit lang po naman yun, Yeah, nagsisimula pa walang lang po problema, siya. walang problema. Sige po, thank you po. So that would be our topic for tomorrow. Thank you po. You're welcome. Joshua, ibang clients niyo po sa international, hindi po isi-set yung detailed targeting. Wala na. Guys, ganito. Makinig kayo mabuti. Huwag nyo nang stressin yung mga sarili ninyo kakahanap ng tamang targeting. Paulit-ulit akong sinasabi. Yung iba kasi, ano kayang tamang targeting dito? Ano kayang tamang age range dito? Ano kayang tamang interest? Ano kayang tamang demographics? Pinapagod nyo lang yung sarili nyo. Okay? Kung hindi kayo mag-i-spend ng 90% of your time perfecting your creatives, you are missing a lot sa campaigns po ninyo. Okay? Spend 90% of your time sa creatives. Yun na yun. Yun na yung solusyon. Kung dati, hinihiwalay, mekos-mekos pa natin yung mga bagay-bagay. Ngayon, focus ka sa creatives mo, focus ka sa offer mo, focus ka dun sa video na ginagawa mo. How can you get their attention? How can you stand out? Kung ako si Miss Christine, paano ako mag-i-stand out over my competitors? Ganun lang kasimple. Huwag nyo nang komplikaduhin yung mga bagay-bagay. Ang isipin nyo lagi, hindi yung papaano ko matatarget yung tamang audience. Baliktarin nyo. Papaano kaya ako makakagawa ng magandang creatives tonight or ngayong araw para mag-stand out yung ads ko over my competitors. That's it. Para ikaw yung panoorin, sa'yo mag-inquire, sa'yo mag-comment, sa'yo yung i-like and share, sa'yo yung panoorin ng video. Ganun lang. Ganun siya kasimple. So kung papahirapan mo pa yung sarili mo, magkakalikot ng interest, demographics, you're just wasting your time. Coach, paano po pag prepaid? Pwede po kaya good for 3 days lang po yung fund na ilagay? Halimbawa, kung 500 per day, 1.5 lang po ilalagay. Hindi po, wag mong pagsasaktohin, Miss Christine. Wag mong isasakto na 500, 500. Halimbawa, in the next 7 days or in the next 3 days,
parang 500. So nasa mind mo is 1,500. Wag po gano'n kasi may days na magso-shoot up yan sa 500. Magiging 520 yan or 530. Tapos may magda-drop yan. Magiging let's say magiging 490, 480, 470. So pero pag in-average mo yung 500. So kung meron kang daily budget na 500 nilagay mo doon, pasobrahan mo gawin mong 3,000. Kung ang anong tawag dito, ang ang mindset mo is 3 days mo lang papatakbuhin yung ads mo, meron ka dapat buffer. Kasi kakainin yun. Mag-stop yung ads mo ng 2.5 days pa lang or 2 days pa lang. Yung messaging conversation started is 0 in cost per result is 0 din ba dapat? What do you mean? Kapag mababa yung budget mo kasi, Miss Maricel, sasabihin ni Meta, your campaigns are likely parang hindi siya makakuha ng results. Pero pabayaan mo lang yun. Normal yan. Coach, I'm not sure if I'm on the right track. As of the moment, can I show you po the Meta business go for you kung sino ang ginawa ko? Balikan kita, Miss Ria. Teka lang. Pwede ba dalawa, one English and one Taglish? Same video but 2 different languages. Huwag mong gagawin yun, Miss Maricel, kasi Meta will treat that as one creative group. Kung parehong video yan, tapos magkaibang language lang ang ginilagay mo, Meta will treat that as one creative group. Pabayaan mo na isang video lang. Bakit hanggang 50 ads per ad sets ang limit po? Hindi ko sure. Hindi ko alam kung bakit ganun yung dinesign ni Meta. Siguro yun lang yung kayang maximum na accommodate ni Meta. So, the reason behind that, I'm not sure. Paano kung mag-set ng LLA or custom audience, new campaign ba siya or duplicate mo yung ad set? Sir Manalo, wag mo nang pahirapan yung sarili mo sa mga LLA na yan. Just make it broad open audience. That's it. Ako hindi na ako nag-LLA eh. Wala na akong LLA targeting kasi nag-overlap lang siya doon sa existing campaign mo. Pabayaan mo lang siyang broad and then that's it. Okay, yung custom audience, yes, you can still do it kasi pwede mong gamitin as retargeting. Okay, pero yung LLA tapos meron pang tumatakbo na broad or open audience, naglalaban lang yung dalawa na yun. So pabayaan mo na, wag ka na mag-LLA. Yishun Shin, pinalitan ko siya ng 500 pesos. Okay, so asa na yan? Pinalitan ko siya ng 500 pesos. Hindi na 20,000 nakalagay na default pero hindi ko napansin. Oo, tama. Hindi ko napansin Manalo pero pinalitan ko na ng 500. 500 per day. Can I use my old creatives to add set? Yes, pwede. Basta tanggapin mo na lang isang campaign na lang Belende. Isang campaign, isang ad set tapos ilagay mo lang lahat ng ads mo doon. Ngayon, kung Davao lang yung target mo, di Davao lang. Tanggalin mo yung, huwag mo i-select yung ibang location. Davao lang. Kung mag-stop po siya ng pag-add ng funds, hindi po, syempre mag-i-stop yun. Mag-i-stop yung, pag hindi ka na naglagay ng fund, di mag-i-stop yung ads. May solution po kaya sa dami-dami ng influx messages, hindi na agad nasasagot. May chat automation kayong mararecommend, daily budget around 400. Maraming dyan, may Botcake, merong ManyChat, madaming tools na nasa market. So, lahat naman yan okay yan. Lahat naman yan katulong ninyo sa pag-automate ng inyong messages. So, short form videos ang may maraming engagement ngayon. Hindi lang short form, hindi lang long form. So, kung Yishun Shin, kung gagawa ka ng video, gawa ka ng short, gawa ka ng long, gawa ka ng medium, lahat ng pwede mong gawin na videos, magpa-long man yan, magpa-short, magpa-short to medium, gawin mo lang ng gawin. Wag ka na mag-overthink
Ano kaya magandang ano ngayon? Ano kaya magandang i-shoot na video? Short form ba or long form? Gawin mo lang yung video, that's it. Magpa-long form man yan, magpa-short form. Kasi wala ka na ba ibang gagawin kundi gumawa ng ads eh. So kung short form man yan or long form yung naisip mong na video content, just shoot it. I-shoot mo lang. Huwag ka na mag-overthink. Mag-overthink pa. Ano mo maganda? Video or image? Ano mo maganda? Tagalog or English? 'Di ba? Gawin mo na lang. So, just shoot it, create a copy, then kung premium yung target audience mo, syempre English ka. Okay? Pero kung magko-connect naman yung mga audiences na nasa mid-level or nasa tawag dito, ano ba ang tamang word doon? So, gawin mo siyang Taglish. Pero kung yun nga, yung range net Pinas, so syempre, Tagalogin mo na yan. Kasi iba naman yung demographics nun eh. Okay. Saan papasok coach yung cold warm? Okay. Saan papasok? Maganda yung question dito ni Saudi Ismail. Saan papasok yung cold, warm, pati hot audiences? Sa isang campaign lang. Yung campaign na yon, one campaign, one ad set. Tapos, yung cold, warm, and hot audiences mo, nandoon na yon sa... Kaya, pag gumawa ka ng creatives or ng videos, gawa ka ng creatives na pang-warm, gawa ka ng creatives na pang-cold, gawa ka ng creatives na pang-warm, at gawa ka ng creatives na pang-hot. Okay, ano ba yung mga type of creatives na pang-cold? So, syempre, more on educational content yan, pag-cold audience. 'Di ba? Ano mga creatives na, yan, educational, inspiring, mga tipong gano'n, or simple facts, mga gano'n. Yun yung pang-cold. Yung pang-warm, pwedeng maglagay ka na dyan ng, call to action na, yeah, you've seen our previous videos, send us a message, or, ang tawag dito, book a call, something like that, or buy now, pwede yon. Doon sa hot na creatives, so kung mayroon kang mga promo, so isalpak mo lang doon sa isang campaign na yun. Yun yun. Saudi Ismail. Yun yun. So dati, di ba, pinaghihiwalay-walay pa natin. May cold, may warm, tsaka may hot. Ngayon, yung lahat ng creatives mo, isang campaign na lang. Gets? Yes, Manalo, pag-uusapan natin tomorrow. Ito yung topic natin tomorrow. If I need more in-depth at mas specific na ads training, what course po data next? I would recommend Digital Scientist, Miss Vanessa. Okay? Pwede ko rin ba matarget ang regional target area ko? Kasi hindi pwede whole Philippines ang customer ko. Local region lang. Yes. So, palitan mo lang kung Davao, di Davao lang. Doon sa geo-targeting, sa location targeting, palitan mo lang doon. Paano pag pangit yung result ng ad set? New campaign ba ulit o ulitin mo lang ulit? Hindi po. Pangit yung ads mo. Kahit na i-duplicate mo yung i-duplicate yan, kung pangit yung ads mo, hindi yan masusolusyonan ng new campaign, Sir Manalo. Kahit maka 10 campaign ka dyan, 50 campaign, 100 campaign, 1,000 campaigns, kung hindi mo sinusolusyonan yung ad creatives mo, hindi yan masusolusyonan ng new campaign. Okay? Sorry for asking, saan ko ba makita yung menu ng business suite and ad sets? What do you mean? Tinuro ko to nung na-late ka ba nito, Miss Belinde? Day 1 na ituro ko siya. Okay na, okay. Sige. Yun lang guys. Maraming salamat for joining tonight, no? Hopefully nagkaroon kayo ng clarity. Anong tawag dito? Kasi madalas, pag kayo may nagtitraining ako ng ganito, tinatanong ano yung tamang targeting, dati yun. Meron, kumbaga, hinihiwa-hiwalay natin yung mga targeting. Tapos, yun nga, yung tanong ni, I'm not sure kung Sir or Ma'am Manalo. Hindi ko lang sure. Manalo lang kasi nakalagay. Yung tanong niya dito na new campaign ba ulit? Well, make sure na tama yung ano mo.
kasi ganito yun eh. Ganito lang yan eh. Halimbawa, previously, meron kang campaigns na nagwo-work naman, okay naman, nakakabenta ka, may mga inquiries ka. Kaya lang napapansin mo, hindi ka na nagkakaroon ng sales or hindi ka na nagkakaroon ng magandang inquiries. Malamang sa malamang, yung creatives mo, hindi mo pa pinapalitan or yun pa rin yung creatives mo, wala kang bagong creatives, wala kang bagong offer. So, saan ka dapat ang tawag dito? O-optimize ng campaign mo sa ad creatives, sa ad level. Dati kasi ganun eh, parang, ang tawag dito? I-edit yung existing creative or duplicate din exchange. Okay, good question, Manalo. Wag mong i-edit yung existing creative mo. Okay, kasi may data na yun eh. Okay? Ganito guys, lahat ng ads ninyo na tumakbo na in the past or na-launch nyo na 1 week ago, 2 weeks ago, 3 months ago, pabayaan nyo na yon. Huwag nyo nang i-edit kung ano man yung gusto nyo i-edit doon. Okay? Ang gawin nyo, i-duplicate nyo na lang yung same ad or actually, hindi na nga i-duplicate eh kasi hindi mo na pwedeng gamitin yung dating video mo. Ano ba, kasi tanong yan kanina eh. Yung video ko ba na dati, papalitan ko lang ng copy. Hindi mo na pwedeng gawin yon. Kung yung run mo na ads before at meron ng data yon, tapos gagamitin mo siya ulit with a different ad copy. Okay? And then makikita mo simultaneously pag run mo yung dalawang ad na yon, Meta will treat that as one creative group. Ganun po yung iti-treat niyan ni Meta. So, ang pinaka-the best niyan, kasi ganito yan guys eh. Instead na gumawa kayo ng variations, gumawa kayo ng concepts. Bagong konsepto ng ad. Okay, kasi when I say variations, di ba, same video. Tapos, may headline ka before na ginamit. Gagamitin mo ulit yung same video, magpapalit ka lang ng headline or ng copy. Meta will treat that as one creative group. Ang gawin mo na lang is mag-create ka ng bagong konsepto ng creatives na hindi similar doon sa previous na ad creatives mo. Ang gusto kasi ni Meta ngayon, diversity. Hindi variations. Pag sinabi kong variations, pwede kasing pinilitan mo lang yung kulay ng image mo, halos similar lang ng image, pero pinilitan mo lang ng kulay. Variation yon. Ayaw na ni Meta yon ng ganun. Ang gawin mo, bagong creative concept. Meron akong training dyan, yung Meta Andromeda. So, punta lang kayo dito sa YouTube ko. Or send ko na dito sa Send ko na dito sa chat. Meta Andromeda. Tagalog. Tagalog. Ito siya. Mindset. So, tinuro ko dito. Share. Ayan. So, paste ko dito. Pwede nyo panoorin yan. Libre naman yan. Okay. So, tinuro ko dito yung creative diversity. Ito siya. Parang ganito. Ang gusto kasi ni Meta, parang ganyan. Meron siyang creative diversity. Asan na yan? Ito siya. So, may founder story, may us versus them, product demo, testimonials. Ayaw ni Meta yung ganito. Yung halos parang meron ka lang binagong kulay. O, same donut pa rin nilagay mo, pero pinilitan mo lang yung kulay. Ang gusto ni Meta yung ganito. Yung merong diversity nung creatives mo. So, ayan. So, Meta Andromeda updates. Everything you need to know about Meta Andromeda. So, panoorin nyo lang yan. Libre naman yan. Okay. So, I'll be seeing you guys tomorrow. Ang topic natin would be the anong tawag dito? Facebook Ads Metrics. So, yung tanong mo, Miss Mine, masasagot na yun tomorrow.
Tsaka yung tanong ni ano, yung kailangan pa bang, anong tawag dito, anong tawag doon? Sa dulo ng dila ko. Kailangan pa ba i-pin siya as ordered or shipped yon. So ituturo ko sa inyo tomorrow. So Miss Christine, pabayaan mo mag-run yung ads natin tonight. Kung may gusto kang palitan doon sa mga ginawa ko, palitan mo na ngayon kasi mamaya alas 12 magra-run yon. So pabayaan mo siya mag-run the whole day tomorrow para mayroon tayong pag-uusapan na metric bukas ng gabi na 7:30 PM. Okay? So magra-run yung ads na yon by anong tawag dito? 12 PM mamaya or 12 midnight mamaya. Tapos anong tawag dito? Para kung may message na pumasok bukas, yes, may inquiries na tapos may pag-uusapan tayo. Ay, Miss Ria, sorry nawala sa loob ko. Sige, i-priority kita bukas ng gabi. No? So, i-share mo yung message mo ko tomorrow para ma-share screen mo tomorrow. Okay? See you guys tomorrow and 7:30 PM and upload ko yung recording in the next 30 minutes. Maraming salamat for joining and yun, stand by for the replay. Thank you and bye-bye.